Hello mga kapatid. Magandang gabi sa inyo. At sana po live sa pala. Ngayon po ay magsishare po tayo ng isang sasagutin natin si Rudy Racasa dahil lagi nitong bibigay ng mga opinyon na parang totoo. Pero ang layong-layo mga kapatid. Saan ba yun? So, greetings muna tayo mga kapatid, no? Kumusta po? So, salamat sa inyong mga inyong mga greetings at dasal at panalangin kay Papa. So, greetings muna tayo mga kapatid So, itong ni Brother Rudy Racasa mga kapatid, no? Ang sasagutin natin, itong logic niya, no? Minsan ay nalilito yung mga tao kapag hindi natin sasagutin ito. Okay? Ito po ay sikat dun sa Cebu. Ito sabi niya. Sabi niya na dapat mamahalin din natin si Satanas. Ito yun, ipakita ko sa inyo, no? Lang natin. Dahil Tagalog, Bisaya po ito. Itong taong ito ay lagi nang ako nagkapakinig nito niya nung ako po ay seminarista pa. At nakikinig ako nila ni Atty. Bacalso, Ramon Gitamundo, at si Brad Soc Fernandez. At ito yung laging agnostic po ito. At tingnan niyo yung logic niya, mga kapatid. Mabasa sa Biblia na ipahigog magyud ang yawa. Ano ipahigog man ginayawa? Ingon man yung Ginoo magkaigsunan. Ang inyong kaaway mao ang yawa. 1 Pedro 5:8. Nagsuroy-suroy, naglibot-libot. Murag liyon nanungob, nangitad pagbunog. So, sabi niya na ito yung logic niya mga kapatid, na mismo ang Biblia ay nag-utos sa atin na ating iibigin ang demonyo. Dahil sa 1 Pedro 5:8, ang ating kaaway ang demonyo. Dahil dito, Ni inyong kaaway ang yawa. Niingon sa dayon si Kristo, higugma ang inyong kaaway nga mao ang yawa. Ang kaaway ang yawa. Na mahigugma mo siya yawa. Sa di may brati. Musumpaki sa di magsugot. May kani sila. Ang sugos Ginoo higugma inyong kaaway nga mao ang yawa. Di ba sa higugma yawa? Wag yun sila katluman. Magkaigsunan. Daghan kay magkaigsunan na sugo sa Ginoo nga ipahigugma yung yawa. Pero sila di yun manuman. Magkahit unya magkaigsunan, ato king mabasa sa Biblia nga ipahigugma gyud ang yawa. Ano ipahigugma gyud ang yawa? Ningon man yung Ginoo magkaigsunan.
ang inyong kaaway mao ang yawa. 1 Pedro 5:8. Nagsuroy-suroy, naglibot-libot. Urag liyong nanungob, nangitag pagbunog. Mao ni inyong kaaway ang yawa. Niingon sa Dios Kristo, higugmaa ang inyong kaaway nga mao ang yawa. Ang kaaway ang yawa, na mahigugma mo siya yawa. Sa di may brad, musumpakin nila di magsugod. May kani sila, ang sugos Ginoo higugmaa inyong kaaway nga mao ang yawa. Di ba siya higugma yawa? Huwag yun sila katuman, makaisunan, daghang kay makaisunan na sugo sa Ginoo nga ipaigugma yung yawa. Pero sila, di yun manuman. Pagkain, wala ba? So, yan ang logic ni Brother Rudy Racasa, mga kapatid. Dahil ini-establish niya sa 1 Pedro 5:8 na ang Diyos ay nagsasabi na yung kaaway natin ang demonyo. And then, merong sinasabi si Kristo sa Matthew chapter 5, verse 44, love your enemies. Therefore, dapat ibigin natin ang demonyo. So, tinanong niya yung mga nasa harap niya, willing ba kayo na inyong ibigin ang demonyo? Ang sagot nila is negative. Hindi. So, nag-conclude din si Brother Rudy Racasa na kayo talaga, hindi sumunod sa aral ng ating Panginoon. So, ito yung sagot natin, kapatid, no? So, ang argumentong ito is fallacy pa, is non sequitur. Yung conclusion niya, love your enemy, and then doesn't logically follow from the premises, no? Just because someone is your enemy doesn't mean you must love them in the same way you love good or righteous things, no? So dito tayo sa teaching ng ating simbahan, mga kapatid. Kinuquote niya yung 1 Pedro 5:8 at Matthew chapter 4 verse 44. So, ang layo ng conclusion niya, mga kapatid. Sabi ni Brad, Jesus loves you. Aligado, under attack ako sa albularyo because of defending you. Bago lang akong labas sa ospital na walang findings dahil sa pagdidepensa ko sa iyo. Pray for me for protection because I know these are our fight in social media, part of spiritual warfare. God bless you po. Kapatid, sagaw ka ng self-deliverance, for protection. Bili ka sa aklat ni Father Sikia, ha? And then, hindi lang yan, go to the sacrament of confession po. Hindi makatalab yan. The real protection is in God. Okay, salamat ha. Patuloy lang tayo, kapatid. We are not here to please. We are here to please God alone. Okay? So ito, mga kapatid, yung Matthew chapter 4 verse 44, ang tinutukoy na enemy dito, hindi yung demonyo. Dahil wala namang conversion yung demonyo, mga kapatid. Kung mabasahin natin, hindi na mapatawad yung demonyo. Hindi mo i-compare yung tao at sa demonyo. Dahil yung tao, may may panahon pang magbago. Yung demonyo wala na pong panahon. No? Babasahin natin ang CCC G93. Okay? Dapat, Brother Rudy, malawakan mo yung knowledge mo about the character of the angel. It is the irrevocable character of their choice, and not a defect in the infinite divine mercy that makes the angel sin unforgivable. So, hindi na mapatawad ang demonyo dahil definitive na yung say no nila. Wala nang conversion sa demonyo, kapatid. So, ang Matthew chapter 5 verse 44 is referring to human beings, not to spiritual beings. Sa demonyo po, no? Yung demonyo, mga kapatid, i-reject talaga natin. So, babasahin natin, ha? Yung mga fallen angels, permanent choice to reject God. Hindi na sila, hindi katulad ng tao na mag-reject ngayon,
bukas ay tatanggap naman. Nagsisisi naman, di ba? The angel were created with free will and made an initial choice either for or against God. So yung pagpipili nila mga kapatid, para sa Panginoon, permanent na po yun. Hindi katulad natin na wala tayong definitive decision. Yung minsan ay lagi tayong nagbabago sa ating decision. Wala tayong definitive decision mga kapatid. The fallen angels made a permanent choice to reject God. So take note, Brother Rudy Racasa, no? So hindi po ina-address. Basahin natin ha. Itong mga kapatid natin, magbabasa lang ng talata and then hindi i-contextualize, no? Ang subject nito mga kapatid, so ano yung gagawin natin sa mga demonyo? The church attitudes toward demons, no love or sympathy, only rejection of evil. Take note, brother, naka-comply ba tayo sa Matthew chapter 5 verse 40 to 44? Yes. Dahil ang subject matter dyan, Brother Rudy Racasa, is the human being, not the evil one. They actively seek the spiritual ruin of the souls. Infinite po yan, kapatid, na Rudy Racasa, 1 Pedro 5:8. Resist the devil, and he will flee from you. So, we do not curse or mock them, while we must reject and resist demons. We also do not engage them disrespectfully or arrogantly. Jude chapter 1 verse 9 says, even the archangel Michael did not presume to pronounce a reviling judgment upon the devil, but said, the Lord rebuke you. This shows the proper attitude, reverent rejection, not mockery or fascination. Ang ganda, no? Ano sabi dito sa Matthew chapter 6 verse 13? The church understands this as a prayer for protection from the evil one and his demons. So paano? May sacramentals tayo. May exorcism prayer tayo. May sacraments tayo. Kapatid, okay? So ano yung subject matter dito sa sa Matthew chapter 45 verse 40 to 44? If anyone wants to sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. If anyone forces you to go on 1 mile, go with him 2 miles. Give to the one who asks of you, and do not turn your back on the one who wants to borrow. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Ito yung ginagamit ni Brother Rudy, ang 1 Pedro 5:8. Basahin din natin mga kapatid. Be sober and vigilant. Your opponent, the devil, is prowling around like a roaring lion looking for someone to devour. No? So dito mga kapatid, the devil described as dangerous predator seeking to destroy souls. Paano tayo iibigin natin na hindi naman iibig yung demonyo? So it underscores the reality that Satan and demons are real enemies, not to be underestimated or treated lightly. Therefore, the proper response is spiritual vigilance, prayer, and resistance, not love and acceptance. Bakit? Dahil yung demonyo mga kapatid ay hindi na yun mababago. Irrevocable na po yung choice nila. Binabasa natin
Ang CCC 393. It is the irrevocable character of their choice, and not a defect of the infinite divine mercy that makes the angels' sin unforgivable. There is no repentance for the angels after their fall, just as there is no repentance for men after death. So, sa ating kamatayan, there's no repentance, no? So, after the fall of the angels, there's no repentance then. Yan po ang katotohanan, mga kapatid, no? So this is why Catholics do not love Satan in the sense of charity and affection. We can only exercise charity toward beings who can still turn toward God. Humans, not demons. Our proper attitude towards Satan is rejection, resistance. Rejection and resistance. And prayer for deliverance. Malinaw na malinaw yan, ha? Hindi kailangan iibigin. CCC 391. Behind the disobedient choice of our first parents lurks a seductive voice opposed to God. This fall consists in free choice of these created spirits who radically and irrevocably rejected God and His reign. So demons are not evil by nature, but by their choice. Okay? So, Brad Ezekiel, sasagutin natin yan sa sunod na tanong mo, no? Dahil maganda yung katunungan mo, but focus muna tayo kay Brother Rudy Racasa, no? Sa kanyang logic, mga kapatid. Irrevocable, separated from God. So, they are not evil by nature. By nature, they are good. Sa simula. But they become evil by their choice. So, after their fall, there's no repentance. Katulad din natin, after our death, there's no repentance anymore. Nabasa natin yan sa CCC 393. Maganda po ito. At sana po ay natuto po kayo ngayon, no? So, greetings muna tayo. Greetings muna tayo sa mga malugod na taga-subaybay natin dito sa social media. At greetings tayo sa mga albularyo na nakikinig natin ngayon. At salamat tayo kay Brother Wendell na sinasagot din nila, no? Okay, salamat tayo kay Brother Wendell na tumulong na sasagutin yung mga argumento ng mga kapatid nating mga albularyo. Dahil hindi natin sasagutin, maano po tayo, mga delikado po tayo, mga kapatid. Okay? At ang pananampalataya natin ay nakafocus na sa tao at hindi na sa teaching ng simbahan. Okay? Mas mabuti na lalawakan pa natin yung ating kaalaman patungkol sa ating pananampalataya, mga kapatid. Okay? So, mayong gabi, Father Darwin, naadiha ko sa Bohol, October 17. October 17? October 23 na ngayon. Baka November. Father, pwede ba mag-online confession po? Nasa New Zealand kasi asawa ko. Wala pang, hindi pa po yan, hindi pa po yan ina-approve ng simbahan online. Actual talaga. Si Ate Jolie Benjos, kinig sa atin, Juliet Aguilar, mayong gabi, Father, si Julie
Si Rose Mundan Varon, no, nagtanaw sa tuwa. Si Elma Sumagela, alis na, nagtanaw. Si Al Rain, si Bautista Piduche. Father, pwede ba Hindi pwede po, kapatid. At sa mga star senders natin, salamat po. At next naman na tayo magsagawan ng sports and evangelization, ha. At salamat sa mga nagpadala ng tulong at si Martina MacBrady 50 stars, si Janine 50 stars, GDP, si Sister Rabasano 50 stars, si Sister Gladys Santilan Pinili nagpadala ng 50 stars. Salamat po. Sino pa itong nagko-comment sa atin? Father, taga Cotabato ako, nakatira, pero dyan ko sa Bohol nakatira, sa Pilar. Ay, sige, ngayong gabi eh. Good evening, Father Darwin, watching from CDO. God bless you po. Lavender Benitez, nagtanaw na to. Si Casey Dalumpines, good evening, Father, have a blessed Thursday. Mary Grace Naraga Aricayos, nagtanaw na to. Si Araceli Mialdo, si Merlin Miloria Arabaca, si Brinda Nguho, nagtanaw na to. Si Norma Thailand, nagtanaw po na to karong gabi. So, yan lang po muna, ha. At pasalamat kay Brother Wendell na sinasagot yung mga tuligsa ng ating mga iba't ibang mga kapatid sa mga albularyo po. So kung magkaisa tayo, magkatikais natin, lahat ng mga kapatid natin, maganda po yun. Please pray for the soul of Mother Gloria. No, yes, nasali natin. No. So, nag-live po tayo ngayon sa premiere, no? Ni Brother Wendell. Takot, no? Okay lang. Ha? Inamin mo, galing mismo sa bibig mo. Ha? Okay lang, demonyo naman talaga ako. Pagkatapos So, abangan nyo po yung natin, premiere. Sasagot natin yung mga albularyo, mga kapatid. Pasensya na po kayo. Wala po tayong personal na galit sa mga albularyo. Itong pagsisiwalit natin sa katotohanan because out of love po ito. Okay? God bless po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour for death. Amen. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And Abelianoza, thank you, Father. Hope to see you again. Dalhin ko dyan, sis-in-law ko na born again. Sana makabalik kami dyan. Okay? Hihintayin natin ang pagpunta nyo dito. So, Fighty Maria, tatak safety with a humble heart. God